Alright, welcome to the third episode of Kape Kape with Kim. Subong adlaw, ginlain ko na yung akong nga tasa ba ni? Pero dako ni siya nga tasa, like, nasubrahan ka dako. So, ang akong kape nga ginbutang, katunga lang, kay basi mahubog ko bala sa kapiti, daw hindi maayo, no? Pero ang kanamit sini nga kape, since istorya naman lang kita kape, kag since kape gid man siguro kamo, hopefully ara na inyong mga kape or kung nano man da ano ra subong hapon. But anyways, ang kanamit sini nga kape is ginbutangan ko siya sang stanstararan nido. Nagbakal ko sang Nescafe nga kape, kag nagbakal ko nido, nagbakal ko asukar, way ko nagbakal tubig, kay may ara kami gripo, dahil ako gagwa tubig. Gininit ko ang tubig, kag gintimpla ang akon nga ginainom subong or imnon nga kape. Why? Pwede! Actually, nalipay, gid ko bala kay pag inom ko sini nga ang sabor niya, daw pareho lang sa kape nga ginainom ko sa lugar sang akong lula sa Hintutulo. So mali pa yun ako subong. Pero butang tadi anay. Kay kinahanglan ko kaptan ang akong nga notebook. Kay diri ko ginsulat subong ang maanami ita nga topic. Nga feeling ko importante gid sa aton mga kinabuhi. Kay sa isa ka normal nga tawo, may aragid mga times, may maragid mga panahon nga magakalatabo sa aton nga kinabuhi, nga gina-consider ta nga pagsulay, pagsubok sa ating buhay. Tagalog ko na lang kay basi mas kung Cebuano kung hindi nyo maintindihan, kay ang akon nga target sa is Ilonggo, no? Dayon, kung may ara ta gani mga pagtilaw, okay? Kung may ara ta gani mga pagtilaw sa aton kinabuhi, ang akong pamangkot subong sa inyo is paano kamo naga-respond, ano ang inyo nga ginaobra kung gaabot ina sa imong kinabuhi. So mga examples no sa mga pagtilaw sa aton kinabuhi, ang inang madula ang aton pinalangga kay nagmasakit or kung ano man ang rason pero wala na sila sa kalibutan, so ma-consider ta na siya nga pagtilaw. Kita mismo nagamasakit or ang aton mga anak nagamasakit or ang aton mga ginikanan or ang mga tawo nga palangga tag nagamasakit, kag bisan ano ang aton pangamuyo, wala daw feeling ta, wala ta ginasabat, wala sila gakaayo. So isa na siya sa mga pagtilaw. So damo gid ang iban mga pagtilaw sa gugma nga nasakitan kay gintraidor or ginbiyaan or ginbaylo sa iban, which is basically gintraidor. So kung may ara mga amo sinang gakalahitabo sa aton kinabuhi, ano ta na atakihon ang mga pagtilaw sa aton nga kinabuhi, okay? So sa subong nga adlaw gusto ko istoryahan ta ang isa sa mga nakilala ko. Subong ko lang ni siya actually nga si Mana nakilala. Nabalaan ko niyang iya nga pangalan before, pero wala gid ko ni sila nga gintunan ko gid ang iya kinabuhi nga ano ni siya man, sino ni siya. Balaan ko lang nga may nahitabo sa iya, pero ay ko katama ideya kung ano. So subong nga si Mana, hamba ko to kilalahon tani si Job. So gusto ko subong ipakilala sa inyo si Job. Kay feeling ko damo gid ang ma-learn ta sini sa iya nga kinabuhi, no? So tagaan ko lang kamusang kumbaga daw a summary or summarize. I'm gonna be a storyteller because I like telling stories. Amo gani kung gakapi-kapi kada bala, pamati lang sa akong storya kay para hindi man boring nga sige lang kapi, sige ka lang Facebook. May nang kung ga-Facebook agid man tani ka lantaw kasi nino gapamati kay damo kagid may ma-learn sini basi kinahanglan mo man ako mismo guys, kinahanglan ko ni siya. Actually sang gabasa ko sini nagahuna-huna ako nga subong wala pa ko may ma-imagine gid nga pagtilaw sa akong kinabuhi. So gina-imagine ko ang akong future nga Lord, kung may pagtilaw sa akong kinabuhi nga mahitabo palayo lang, no, kung magkasakit ang akong mga anak nga grabe or like for example subong uso-uso ang ginatawag nga cancer. Kung let's just say kung magkasakit sila kag madula sila sa akon, kung ang akon bana maaksidente kag madula sa akon or si mama or ang akong mga utod or nano man or ako mismo magkasakit, paano ko ayhan mag-react? Kay sometimes balaan do kahapos lang sa aton bala maghatag laygay sa iban nga uy dapat mag-amo kasi na kay wala ka sa dira nga sitwasyon. Pero kung dira ka na nga sitwasyon, paano ka ga-react? So
Lantawon ta ang storya ni Job. So si Job, guys, isa ni siya sa mga tao sa I believe sa mga panahon ni Abraham, or after sa panahon ni Abraham, kag he was a righteous man. Kung baga kuan gini siya, gasunod gini siya sa tanan nga gusto sang Ginoo sa iya kinabuhi. Wala ni siya gabinutig, wala ni siya gapangawat. Kung baga imaginable ang daw grabe ka righteous nga tao based sa ilang ginaobra. Job was one of them. Like, hatag ni siya pirmi sacrifice sa Ginoo. Kung mayroon siya gina-offer sa Ginoo, he offers the best. Like wala ka gid may makita sa iya nga indi amo. Ginatagaan niya gid sang dungog kag himaya ang Ginoo sa iya kinabuhi. Amo na, guys, nga one time sa langit may meeting ang Ginoo kag mga angels. Kag it so happened nga ato ang yawa dito kay feeling ko ginpatawag siya, no. So gipamangkot siya sang Ginoo, ang si Satanas. Sabi niya, Din ka nag ano yung mo ginaobra. Hambal to sang Satanas. Nagalakat-lakat ko sa bilog nga kalibutan. Gaobserbar sa mga butang-butang. Hay hambal sang Ginoo, hay nakita mo si Job, ang akon nga anak. Hambal sa Satanas, oo. Hambal man sa Ginoo, hay nakita mo kung paano siya ka maayo nga tawo, ka matarong nga tawo. Kumbaga proud na proud gid, guys, ang Ginoo kay Job sa kung paano niya paano siya gapanginabuhi. Balaan nyo anong hambal sa Satanas? Ay, maayo lang na siya. Ginapalangga ka lang sang tawo nga na. Kaya man, kaya siya ang pinakamayaman, siya ang pinakadamo kwarta, siya ang pulo kabiluya anak, damo siya animals, may mga servants siya, may mga sulugoon siya. Isa siya sa pinakamayaman nga tawo. Of course, palanggaon niya gid ka kay ara sa iya tanan, ginaprotektaran mo siya sa mga tanan-tanan nga, sa iya nga kinabuhi, wala sang malain nga kahitabo sa imo. Pero ari ha, hambal to sang yawa sang Satanas, kung madula na tanan sa iya, ang iya nga iya nga kayamanan na, i-curse ka na niya. Ikaw na iya basulon, mapalayo na siya sa imo, kag iya ka na nga hambal, he will curse you. May mga malain na nga butang hambal ni Job sa imo, hindi ka na niya pagdayawon. Amon hambal sang yawa. Hambal to sang Ginoo. O sige, tagaan ta ka sang otoridad nga kwaon na tanan sa iya, pero hindi mo pagtandugon si Job. Amon hambal sang Ginoo. Baw, takat man din si Satanas. Kadto siya dayon sa kalibutan, di pilipay gid sa. Immediately, ginobra niya ang iya nga maobra nga malain sa kay Job sa sulod sang isa ka adlaw. Sa sulod sang isa ka adlaw, nadula kay Job ang tanan niya nga mga sulugoon, 3 lang bilin para maghambal sa iya sang bad news. Ginkawat na nga matay ang iya nga mga animals nga damo-damo, thousands, nilibo-libo niya nga camels, libo nga baka, nilibo nga sheep, karnero, dula tanan. Dayon ang pinakasakit pagid, guys, kay ang iya ka napulo nga mga anak, may mga edad na, naga-celebrate sang birthday sang isa sa ilang mga utod, kag ang nahitabo is may kumbaga may buhawi bala nga nagkadto sa balay sang iya anak nga napatay ang iya ka pulo gid ka anak sa balay nga na sa sulod lang sa isa ka adlaw. So imagine na bala, guys, sa sulod sa isa ka adlaw tanan nadula sa imo, ang mga especially ang imo na pulo ka anak nga pinaka-importante sa imo. Sang nabatian ina ni Job, ano ya ginhimo? Do you think namuyayaw siya sa Ginoo nga, Lord, ano ni man? Ako nagapalangga sa imo, nagasimba sa imo, nagahatag dungo kag himaya sa imo, kag ginobra mo ni. Ginobra niya na? Wala, guys. Kung makita nimo sa Bible, ang ginhimo ni Job is iya nga gingisi niya ang iya bayo. Kag what did he do? Nagluhod siya, kag ginsimba niya ang Ginoo, kag kabalo ka ano yung ginhambal? Ang hambal niya, natawa ako sa kalibutan nga wala sang dala, kag madula man ako sa kalibutan one day nga waay man ko sang madala. Blessed be the name of the Lord. You give, ikaw ang nagahatag, and you take away, ikaw man ang nagakuha sini. So wala niya ginbasol ang Ginoo. Nag-worship man siya gihapon. So langit naman ta, naman sa langit, no? May meeting naman sila. Hara naman si Satanas to, patawag naman siya siguro sa Ginoo, kay Satan cannot do anything nga wala gina-allow sa Ginoo, di ba? So sang adto na to siya, hambal to sa Ginoo, hay nakita mo? Wala ko gin-curse ni Job, lang tawa. Gin-worship niya man ko gihapon. Hambal man din ni Satanas,
hay kay naintindihan ko man kay nahitabo na kay ti wala mo ko ginalaw nga tandugon siya mo, kumbaga ginkuha ko lang ang iyang mga butang-butang, ginkuha ko lang iyang mga animals, iyang mga kasulugon, iyang mga anak, pero healthy man siya gihapon. Lantawa bala kung masakito na si Job, iya ka na nga kuhanon, buyayawo niya ka na, iya ka na nga i-curse kay lain na gidya ang lain ginaya, basta ang imo gidya lawas ang apektado. Siling to sang ni Satanas sa Ginoo. Hambal man sa Ginoo, hay hala sige. Tandugon nimo ang iyang health pero hindi mo siya pagpatsyon. Among hambal sa Ginoo. So immediately kadto din sa Satanas sa kalibutan, kag immediately gintagaan niya si Job sang boils. Balaan yun na guys, anong boils? Ang daw bakukang na lang daw ang imaginable lang damo ka ang iya nga bakukang halin sa iya ulo pakadto sa iya tiil, mga pati iya tsura puno na sang bakukang, mga nga gahululubag, nga katul-katul, nga puno sang nana, nga sometimes ang hambal dito sa Bible nga sa kakatul sang iyang mga bakukang gakuha na siya sang buka nga kuan nga ano naman basta for example lang ha, may nabuka ka nga vase, ginakuha niya na amo na yung ginagamit, ginakuskus niya ang iya lawas sa kakatul to the point nga tungod sa iyang mga bakukang kag sa mga na nga nasulot puno ang iya lawas pati sa iya tiil, baho na siya nga daw decaying, nabalang daw gina-decay na nabalang nga smell, pati iya baho na din, hindi na siya katulog kay hindi na siya ganay siguro kahigda kay ang wala man diri ginhambal nga higda siya, gapungko na lang siya, kag diin siya gapungko sa guwa sang ilabalay, diin siya gapungko siya sa abo. Basta amon ang iya nga sitwasyon nga law-ay gid. Pero ang iya nga ginobra is nag-wish siya nga tani waay na lang siya na bata. Nag-wish siya nga tani sang ginbata siya tani patay siya nga nagwa sa iya nga mama. Or tani kung buhi man siya wala na lang siya tani ginpadidi sang iya mama. Kay kung amo na ang nahitabo sa iya ti wala niya tani ka experience ang iya nga sitwasyon sina nga time. Pero balaan nyo guys nga bisan amo nang nahitabo sa iya wala man siya gihapon nagpakasala. Kay nga man, because even though that's the case, wala niya gin-accuse ang Ginoo, wala niya ginhambalan ang Ginoo nga Lord, ini mo ginaobra, sala gid ni, hindi gid ni maayo ginaobra mo sa akon, waay niya gid ginamuna ang Ginoo. Hay kita, sometimes sa aton nga sitwasyon, gamay-gamay lang nga sitwasyon ha, break up lang gani na ha, ginatalikuran ta dayon ang Ginoo, gina-accuse ta dayon ang Ginoo nga may ginaobra mo ni sa akon Lord, ang Ginoo dayon ang may sala. Ang ginobra mo ni, wala ka ba kabalo nga kung obrahon mo ni, kung madula ni si Kwan sa akon, ang muning mahitabo sa akon? So, gina-question ta ang Ginoo, nga kumbaga, daw wala siya ideya kung ano ang mahitabo sa aton, kung may ara ta problema. So, kung padayuno ninyo pagbasa ang Job, ginsabat sang Ginoo, ginsabat actually sang Ginoo si Job, pero ang sabat sang Ginoo kay Job is hindi nga okay Job, ginkuha ko imong mga bata, hindi kuha, ginalaw ko nga mapatay mo mga bata, ginalaw ko nga maging pobre ikaw, kay ginatesta ikaw, hindi na amo ang sabat sang Ginoo. Kabalo ka mo kung ano ang sabat sang Ginoo. Ang sabat sang Ginoo is ginpamangkot niya si Job. Hambal niya, Job, diin ikaw sang gintuga ko ang kalibutan. Kabalo ka ba kung ano kadako ang kalibutan? Kabalo ka ba kung ano tong pamangkot ni man? Kabalo ka ba kung paano ko gintagaan sang boundary ang dagat? Kabalo ka ba kung paano ko ginhambalan dagat? O dira ka lang hasta. Hindi ka nakasulod dito sa Mamagings Beach. Di ba? Nanong hambal pag dire. So kung feeling nimo may ara ka right nga question nun ang Ginoo, kung paano padalaganon ang imo kinabuhi, paano padalaganon ang kinabuhi isang ibang kaapekto sa imo, kag pamangkuton ka sang Ginoo nga feeling mo mas kabalo ka sa akon, ikaw ang nagtuga sa kalibutan, ikaw ang nagtuga sa imo kaugalingon, ikaw ang nagapabik sa imo heart, kabalo ka ba kung paano ni Abraham, anong gakatabo dito, kabalo ka ba kung paano ang sun gakadto dito, or ang moon nagakuan, kabalo ka din halin ng hangin, kabalo ka diin ko ginabutang ang mga snow. Hay kung pamangkutong ka sa nasang Ginoo, ang sabat mo is waay. So in other words, hindi tagid
maintindihan ang plano sang Ginoo sa aton kinabuhi, hindi na ta maintindihan nga man ini ga kahitabo kag hindi ta dapat pagbasulon ang Ginoo sa mga butang nga gakahitabo sa aton, kay we do not have the right to do that, guys. But of course, kung pamangkuton mo ang Ginoo, I don't think na maaki siya nga pamangkot mo ko sini. God will listen because he has that. He has ears to hear. And I'm just talking about, istorya lang ko sa side or sa story ni Job, all right? So para kay sa story ni Job, Job is not capable of understanding the ways of God. And kita we cannot. So kita, guys, patihon ta lang ang Ginoo. Kung bisan hindi ta maintindihan, bisan pa madulaan ta sa aton pinalangga sa kinabuhi, bisan pa may aksidente or may calamity na bagyuhan ta, nasunog aton balay or nanunano man da, kag hindi ta maintindihan, hindi ta gid pagtalikuran ang Ginoo. Kay He is still there. Siya man nagihapon ang makabulig sa aton, siya man nagihapon in the future ang makapakita sa aton ngaman nga nahitabo ang mga butang-butang. Sometimes, sa aton kinabuhi, kung puro lang ta hayahay, hindi man ta mag-grow. So may mga times nga may trials, may mga trials, may mga tests nga gakahitabo sa aton kinabuhi because they produce endurance. And when we endure, we grow spiritually. When we are in difficult situations, nagasalig ta sa Ginoo kag ang aton nga pagpalapit sa gapalapit kita sa Ginoo, and when we draw closer sa Ginoo, we become to know Him more. So may ara maayo nga gakahitabo dira. And this is what you guys will always remember nga, it is not why is this happening, but who do I have? It is God. And who is God? And when you know that God loves you, nga palangga ka sang Ginoo, bisan ano pa ang gakahitabo sa imo kinabuhi, nga subong hindi mo maintindihan, kag kung basahon mo ang story ni Job, dira mo mahambal nga may rason nga man gakahitabo. Ang sa story ni Job is, ang rason is ginapahambog siya sang Ginoo, or hindi ginapahambog pero ginapahambog not in a bad way, pero ginapadayaw siya sang Ginoo sa yawa nga, oh, look at Job. He loves me, He honors me in any circumstance. I hope nga kita, pwede man kita maging pareho kay Job, nga kung may mahitabo sa aton nga malain, pwede gihapon ang Ginoo maghambal nga, oh, lantawa si Kim. Bisan amo ning gakahitabo sa iya, wala niya gid ko ginabuyayaw. Wala siya nagtalikod. Kay nagasalig siya nga ara ako nga magabulig sa iya, nagasalig siya nga ako ang Ginoo, nagasalig siya nga ako nga nag-ubra sa kalibutan, nga nag-ubra sa iya, knows what I'm doing, kabalo ko kung ano ang ginaubra. So amo na, guys, always remember nga palangga ka sang Ginoo, kabalo siya kung ano iya ginaubra, kag hindi siya, He does not make mistakes. Wala siya gaubra sala. He will never make mistakes because He is a perfect God. So I know nga hindi hapos nga may ara kita sa sufferings, nga may ara kita mga trials, mga malaing nga gakahitabo sa aton kinabuhi, but I pray nga magpadayon kita sa pagpangita sa Ginoo, kay in those times amo na ang gapa, that is when God reveals Himself. Amo na ginubra niya kay Job, ginpamangkot niya si Job, kabalo ka to. So Job was reminded of how great God is, that in spite sa mga butang-butang, ara man gihapon ang Ginoo, magabuli. Kay actually ang ending sa Job, guys, no, naging doble ang iya nga kayamanan, kag again he had 10 children, 7 sons, 3 girls. Ang actually ang iya tatlo ka bata among pinakagwapa nga bata sa ila lugar. So, in any circumstance, whether be good or bad, we praise the Lord because He gives and He takes away. He knows everything. He doesn't make mistakes. He loves us, and He will never leave you nor forsake you in any circumstance. All right? So, I hope, kita niyo yung letter K, baliskad gihapon. It's not because nasala ni siya, kundi ang akong kamera. So anyways, guys, I hope nga may ara ka mo may na-learn something, kag nakilala nyo si Job, kag mas nakilala nyo pagid ang Ginoo.
So until next time, I will see you again.